Ay sabi nung mayaman na daw ako. Hindi ako mayaman. May mga nakikita kayo sa akin guys sa aking isinishare sa inyo. Katasyan yung paghihirap sa trucking dahil masipag tayo, kaya ipagmamalaki ko talaga yung sarili ko na naka-afford ako ng mga ganyang bagay kasi masipag ako eh. Hindi tayo yung tipong waldas eh. Bukas ang timbangan guys. Napullover na ako dito ng isang beses eh. Sana walang masilip para hindi tayo ulit mapullover. Ibabayo ulit. Yan yata tayo ng pullover sa akin dati. Sakto lang. Huwag natin sila bigyan ng reason para pull over tayo. Okay, skill lane. Wala. Ito mga nagpapahinga mga kapwa truck driver. Mukhang Pinoy yun, cut sabi. Diferensya atang. Alright guys, let's go. We're heading to Vancouver ulit. Magaan lang to pangarga natin, kaya okay. Mabilis tayo sa bundok nito. Continue on the current road. Magandang climate. +7. Okay. Highway 1 West open. Yun. Minsan pagka hindi magandang climate rito, kaya i-snow removal sila, meron yung balance, sinasarado nila yung highway 1 eh. Magantay muna. Sunod nating madadaan ng timbangan is Sycamore. Ang susunod nating timbangan madadaanan is Kamloops guys. Ayan, tapos Hope yan. Para ba tayong 4 hours driving mula rito hanggang Kamloops. Alright guys, yan. Ito muna tayo sa Sycamore. Linisin ko muna itong windshield natin para malinis. Okay, so mayroon pa tayong 1 kalahating oras to Kamloops scale, sabi niya. Tapos sunod na scale is
Hope British Columbia free service. Linis muna tayo guys. Hindi ako magpapadiesel dito, marami pa tayong diesel. Parang hindi pa nga nabawasan yung diesel ko. Nagpa-diesel ako sa Calgary, Alberta. Tignan natin, Calgary, Alberta tayo. Pultak ako. Dito tayo si Kamos. Ayun o. Ano nakikita natin guys, yung diesel natin halos hindi pa nabawasan. Nakadrive na ako ng mga si Kamos hanggang sa Calgary, Alberta nasa 4 na oras. Sabihin mo na lang na 240 miles. Hindi pa bumaba. Magaan kasi ang pangarga natin at saka medyo matipid ang Volvo. Salamat nga kapag gano'n makabawi-bawi man lang. Tara, linisin na natin. Linis. Hindi na tayo nakapag-ugas para maliwanag lahat. Okay. Ayan. Tapos punta muna tayo dun sa loob. Pa-check ko tong ano ko. May luto tayo guys Malay mo, it could be the time. Hi. Good sir, you? Not too bad. Too bad, yeah. Malay mo, ngayon na guys. Ano sabi? This is not
a winner. This ticket is not a winner. Isa pa. Wala rin. Wala rin. Not today. Yeah. Can I get another Lotto Max like this? Something like this. $6 one. Yeah. Perfect. And you want the 649 as well? Yes, sir. For sure, man. Let's hope they're winners this time. Yeah. Right? You never know. A man can dream. Yeah, Canadian dream. No, not American dream here in Canada. Right? Yeah, so $10 on the tall one. 10 Do you want me bucks. to toss these ones out? yeah, toss it, please. Sure. Let me get you the receipt too. Yes, please. Thank you. You'll need it for when you win, Yeah. right? Yeah. Thank you, sir. Drive Good safe, day. man. Yeah. Yun, guys, malay natin. Check muna natin temperature. Good to go. Ikutan na natin para sigurado diesel puno pa. Panigurado lang dapat para hindi tayo magkaroon ng aberya, guys. Mahirap na. Marami rin naman akong dinaan ng mga breakter check dyan. Kinicheck ko. Ito, panalo. You make more money. You make more money with this than the Reaper. It's both the same. So what are you? Owner operator company? Oh, the driver. Alright. Easy. Tingin easy. Wala tayong makukuha information sa kanya kasi siyempre company siya. Ganda niyan, ha. Okay, tara. Tara, let's bagets. Alright, guys. Sabi nung nag-comment sa YouTube natin isang buzzer, but anyway, sanay naman tayo sa buzzer. Mayaman na daw ako. Malay mo nga naman, baka ito na yung panahon na mayaman ako. Kaya nga bumibili ako nito eh. Malay mo, manalo tayo, guys. Lotto. Yun lang yung dahilan para bigla tayong yumaman. Pero yung totally from sa trabaho natin, you're not gonna get rich in one day. It take time. Siyempre ipon, sipag, ganyan, investment. Tago ko lang muna. Yes! Malaki-laki ang ano ngayon, guys, ang jackpot ng Lotto. Ano? 28 million. Wow! Yun. Ano yan, ha? BC yan, ha? BC. BC Lotto Max yan, guys. Bumibili ako dito sa BC talaga kasi kung BC lang talaga. British Columbia talaga. Hindi kasali ang Alberta, hindi kasali ang Saskatchewan, hindi kasali ang Manitoba, hindi kasali ang Nova Scotia, lahat ng province ng Canada bukod yung yung British Columbia. Ibig sabihin, kokonti lang yung kompetensya mo kapag ka ganon. Konti lang ang yung tawag Turn nito, right on Stednicky Road, then take the first right. bubulahin kasi province of British Columbia lang. Not unlike yung Lotto Max yata yun, all around Canada yun, buong Canada. May province province by province, meron din silang mga lotto. Kumbaga Alberta Lotto. Turn right Meron on din Highway ganon.
Mayroon ding Manitoba Lotto only, yung ganun. Saskatchewan, Bawat Province. Mahal din, katulad nun, binili ko 10 o $10 yun, yung dalawang yun. Kasama na yung extras. Ay sabi nung mayaman na daw ako. Hindi ako mayaman. May mga nakikita kayo sa akin guys sa aking sinishare sa inyo. Katasyan yung paghihirap sa trucking dahil masipag tayo, kaya ipagmamalaki ko talaga yung sarili ko na naka-afford ako ng mga ganyang bagay kasi masipag ako eh. Hindi tayo yung tipong waldas eh. Yun lang talaga yun. Kapag ka masipag ka, mabibili mo lahat. But kahit na masipag ka, kung ikaw naman ay magastos, wala rin. Kaya masasabi ko sa lahat, Continue on Highway 1. huwag tayo maging magastos. Sabi nila, Ilocano kuripot daw. Wala akong pakialam kahit sabihan nyo kami ng ganyan. Kumbaga sa buhay natin to. Ito, isa pa masasabi ko. Alam naman ng nating lahat na hindi ako marunong sa mekaniko. Siyempre kung yung mga bagay na katulad ng engine mechanic, mga bagay na hindi ko na talaga alam yun. Pero kung magpalit ng wiper, magpalit ng mga ilaw na tutungkabin mo lang tapos ibabalik mo, madali na lang yun. Magpalit ng mga fuse, kayang-kaya ko naman na yun guys, kasi Google na. Pero kung when it comes to mga katulad ng diagnostic, hindi naman. Hindi na natin kaya yun. Kaya ipaubayan na lang natin yan sa mga mismong gumagawa, di ba? Itong mga nagbabas sa atin, nakakausap ko yung mga ibang owner operator, sabi sa akin huwag mong intindihin yung mga nagbabas sa'yo. Kadalasan yung mga yan na nagbabas sa'yo, wala rito yan sa sa Canada, nasa Pilipinas yung mga yan, sabi nila sa akin. Kasi napapanood nila yung video, tinitignan nila yung dito sa Canada, tinitignan nila yung nagko-comment. Sabi nila, yung mga basher mo, they are cool. Cool lang yung mga yan. Huwag mo silang intindihin kasi karamihan sa mga nagbabas sa'yo is nasa Pilipinas yan. Wala rito sa Canada yan. Hindi nila alam yung sistema ng pamumuhay natin o paano natin patakbuhin ng pagiging owner operator natin dito. Sabi nila. Sabi ko naman, totoo yun, sabi ko. Kasi ang dami kong kakilalang mga owner operator na kagaya kung hindi nila ginagawa ang truck nila. Ultimo mag-greasing o mag-loop sa truck nila, hindi nila ginagawa. Alam nyo kung bakit? Uuwi ka ng bahay, kailangan mo magpa-greasing. Kung gagawin mo pa yun, abutin ka pa ng mga ilang oras. Instead na i-google mo na lang yun sa pamilya mo kasi ilang araw ko na sa karsada Yun yung point ng mga owner operator dito minsan, na hindi na mismo nagagrasa sa kanilang mga truck. Ginagawa na, pinapagawa na lang nila kasi may dideduct naman yun sa tax, kumbaga may lalagay sa expenses. Magkano lang din naman yung labor at saka yung pagrasa, hindi na yun mabigat pa. Bilang owner operator dito sa Canada, karamihan sa amin guys dito, hindi na kami masyadong nagawa sa mga bagay na yan, yung mga pag-change oil, pagpapagreasing, pagpapalube ng mga truck namin, kasi pinapagawa na namin yan sa iba, sa mekaniko. Kasi ino lang naman yung guys yung bayad sa maintenance o sa labor. Kaya mo nang ipagawa mo na sa iba at umuwi ka na lang sa inyo, sa bahay mo, para i-spend mo na lang yung oras mo na pagkakalikot sa truck mo, paggawa sa truck mo sa pamilya mo. Ganun yung katwiran ng iba na owner operator dito sa Canada guys. Hindi ko linalahat. Baka mamaya may marinig na naman ako dyan, sabihin nila, kayabang mo lakay, bakit mo linalahat? Hindi ko linalahat kasi yung ibang mindset ng mga kapwa owner operator dito, talagang marami silang alam na sa makina, kaya nilang kalikutin yung truck nila, kahit pa nakapikit sila, kaya nilang trabahuin yung truck nila Well,
Para sa akin, nagsiselos ako, I envy them. Bakit? Kasi mayroon silang knowledge sa ganyang bagay. Ako gusto ko rin matuto, pero hindi na ako mag-ano, o hindi ko na-anoin yung sarili ko para matuto sa mga ganyang bagay. Kasi, you know, may mekaniko naman gagawa. Spend ko na lang yung time ko sa pamilya ko. Katulad yan ng mga ibang mga truck driver. Ipagawa na lang sa iba, sabi nila. Tapos uwi ka na lang sa pamilya mo. Kasi yun yung mas ano dun eh. Importante yung may spend quality time to your family. Kasi ilang araw ka na nga sa karsada, diba? Ayun guys, kaya easy lang kayo, huwag nyo ako masyadong ibas. No, alam ko magagaling kayong lahat. Yung mga nagbabas sa akin, magagaling kayong lahat. Pero ayun, ganito lang ala kay trucker. Ropor, pero pag nagsabi ropor daw ako, ropor owner operator. O di ko ropor, di ropor. Ganun lang kasimple. Pero paano, masaya pa rin ako. Kita nyo? Oh. But anyway, ito may palapit na timbangan. Ito lang yung timbangan natin guys na susunod. Lakay batang kamang pailang ta nakaluka na to skill dito kwa. Dito Kamlops. Wala lakay anat katawan. Okay. Wala lakay. Okay. Thank you to time. Okay, bye. Oh, okay, bye. Mga kaibigan nating owner operator na taga Bison guys. Sila kay Armando. Big shout out sa kay Armando. Ilocano rin yan. Meron kaming picture dati, matagal na. Bago pa lang akong owner operator. Nagkita kami dyan somewhere in Emerson scale. Ayan, siya matagal na. Bayad na ang truck niya. Open scale. Ito na guys yung sinasabi kong timbangan. Bukas na timbangan. Kamloops. Pagkatapos nito, mayroon pang isang timbangan. Nandun na tayo sa Vancouver. Take the ramp ahead. Maganda ng climate. Plus 5. Lapit na summer guys. Okay. Steer tire 5.6. Drive tire 13.2 kg. 13,200 kg. Trailer 9,170 kg. Yun, ayos. Let's roll guys. Hatch Creek. Hatch Creek Ashcroft Layton, sabi niya. Ay, mga ilang bundok itong babaybayin natin. Alright, let's roll. Guys, inaabot na tayo ng ulan. Nandito na tayo ngayon sa Hope, British Columbia. Ito na yung paparating. After
2 hours of driving sa mountain. Ito na yung paparating na timbangan. Hopefully, sarado ito. Bukas kanina doon sa Kamloops. Ito naman ngayon. Oh, mukhang bukas ah. Bukas guys, bukas. Ayan. Landahan lang. Hinahamog pa yung ating ano. Luto kasi ako ng kanin ko. Magra-rice tayo mamaya. Wow! Stop before driving onto escape. Full stop. $5,540 steer tire, 13,200 drive, 9,100 trailer. Okay, good. Diretso, walang problema. Tapos, ayan, mamaya doon na tayo sa delivery. Meron tayong isang delivery. Hopefully, pagka deliver natin, may reload tayo agad. Kaya tatratin na natin ito para sa ganun, dire-diretso na guys. Alright guys, ayan, dito na tayo sa facilities 18890 22 Avenue on the left. ng ating dideliveran. Diretso na tayo dun. Alright guys, ayan, mag-check-in muna ako sa loob. Ito, malaking isda ito, malaking company namin ito, kaya hindi ko na ipapakita guys yung pag-bibideo ko sa loob kasi bawal. Let's go! Okay, binigyan na tayo ng door guys. Door 303. Ayan. Alright, kunti na lang na paleta yung laman nya. Mga nasa 7 siguro yan. 7. After this, punta tayo sa Pepe Kapan. I kept seeing the little glimmers of colorless crystal Oh, right. eyes. If Paul noticed too, he didn't mention it. Whether he was magnanimously refused to comment, or if he didn't sense that was an open question, I wanted to bet on the former. Roberto had been dropped off at Belize, while I... Maluwang 303. Pasiete. Pasiete lang guys, pasiete. Okay. Yan.
Tapos lagyan natin ito. Pula na agad. Ay, sisit up na nila. Kitang kita guys, oh. Kitang kita sa mata. Oh, sisit up na nila. Yun. Ayos. Oh, pula na agad. Alright. Yun. Oh, ramdam na natin agad yung yanig eh. Binababa na nila, nilalabas ng guard. Tayo muna natin. Puntay ko lang guys. Green na agad. Sabayin ko. Tanggalin ko yung ano, tayabante ko. Tignan natin. Baka mamaya may natira pa. Pik-tumpik. Mukhang maganda. Wala pang 5 minuto eh. Banti natin, tignan natin baka may laman eh. Mahirap din yung alis ng alis eh. Ayos. Sana empty tayo para hindi na natin dalhin yung iba ay yung ano. Naku, patay. Kailangan niyang yabante. Yun, empty. Empty. Wala. Yan, ako na pala ito. Kasi atras ko ng konti. Kasi mayroong space dito. Sarado lang ito. Baka mamaya biglang bumukas eh. Press natin. Is it okay to close? Can I close my trailer there? Show muna to, show muna. Okay, ganyan. Text ko agad yung dispatch ko, inte. Oh. Oh! You never told me that I have to go back. I told you. No, did you not told me? I have to tell me, okay? Okay.
Sinyasan lang ang labanan, sinyasan. Pababait yung mga ano, Pakistani. Okay. Triaxol. Alis na siya. Silyado na eh. Yun. Kunin ko yung papel doon. Atras muna ako konti, tapos kunin ko yung papel doon, guys. Kaya lang. Tara. Woohoo! Yes! Ayan, guys. Nakuha na natin ang ating papel. Papirma na. Delivered na. Basta tayo rito. Ngayon, pupunta na tayo sa pipick-upan natin. At ang pick up natin para bukas. Utusan lang ako, pupunta lang ako sa Delta. Doon ako pipick up. Hindi pa binibigay yung load details ko. Sana yung load natin iyon ipauwi na ng Winnipeg para makasama naman natin uli ang ating pamilya. Kasi medyo matagal na ako rito sa karsada guys eh. Noong ano pa ako rito eh, February 22 umalis. Nantistis lang, ganyan talaga eh. Malayo yung pinunta natin. So paano guys, hanggang sa muli natin pagkikita. Ingat kayo lagi. Thank you for watching. Once again, it's Lakay here. Peace up. Bye. Lakay Tracker.